Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon aming mga taga-subaybay. Huling nagbabalik ang inyong pinagkakatiwalaang programang pangkalusugan dito sa nag-iisang telebisyon ng bayan. Hatid mismo ng mga eksperto mula sa Department of Health. Bilang pagdiriwang natin at ngayong araw ang World Hypertension Day, aming ihahain ang lahat ukol sa hypertension upang maagapan at maiwasan ito. Dahil ayon nga po sa tala ng inyong kagawaran, last year, 2013, ay pabata ng pabata ang tinatamaan ng sakit na ito. Kahit elementary students pa lang ay maaari nang maranasan ng ganitong kalagayan. At bukod po dyan, ay mapag-uusapan din natin ngayon ang kontrobersyal na sakit na AIDS o Acquired Immune Deficiency Syndrome. Atin pong uungkatin ang lahat ng ukol dito upang tuluyan ng mawaksi ito. Kaya mahalaga ang ating mapakinggan ang talakayan ng ating in-house doctor, Dr. Dara Chavez, at kanyang makakapanayam ang mga eksperto mamaya upang malaman at maiwasan ang mga mapangahas na sakit na ito. Kaya mga minamahal namin taga-subaybay, tutok lang at tuloy-tuloy ang ating konsultahan. Ako ang inyong lingkod, DOH ASEC Eric Tayag. Kaya naman, tara na! Simulan na! Kumonsulta na! Dahil dito laging, the doctor is in! Ano po ba yung pagkakaiba ng AIDS at HIV? So naman, ASEC, ano daw ang kakaibahan ng AIDS at HIV? Ang HIV po ang tinatawag nating Human Immunodeficiency Virus. Ang AIDS po ang huling yugto ng HIV kung saan maaaring magkaroon na ng iba't ibang impeksyon ng isang may HIV, magkakaroon ng cancer, at kalimitan ito po ay nauuwi sa hindi magandang resulta, kamatayan. Well said, ASEC. Kaya nga mga minamahal naming taga-subaybay, para mas malaman nyo pa ang lahat ukol sa ating topics for today na hypertension at AIDS, tutok lang at magbabalik pa ang The Doctor is In. Maligayang pagbabalik sa The Doctor is In. Para sa mga klarong usapan about hypertension, makakasama po natin upang mapag-usapan niya ng isang cardiologist na si Dr. Alberto Atilano ng Philippine Society of Hypertension. Magandang hapon po. Magandang hapon din, Dr. Adara. Talk about hypertension po. Maaari po bang i-elaborate ninyo kung ano po ba ito? Ang hypertension ay isang kondisyon na mataas ang pressure sa loob ng ugat ng tao. Normally, kailangan may presyon para tuloy-tuloy ang daloy ng dugo. Pero kung masyadong mataas, ay masamang kondisyon yun. Yun ang tinatawag na hypertension. Dok, saan po ba ito nakukuha? Hereditary po ba ito? Kadalasan, ang hereditary predisposition ay namana mo na pwede kang magka-hypertension. Pero ang dahilan talaga ay yung lifestyle, kung ano yung pamumuhay mo. Gaya po ng ano pong factors? Mga habits mo sa pagkain, mga kinakain ay masyadong maaalat, mamantika, wala kang exercise, panay ang sigarilyo, sobra sa inom ng alak, at saka madalas ang puyat. Yung mga bagay-bagay na nakaka-contribute po. Nagkakapag-contribute o nagpapalabas ng alta presyon. Dok, paano po ba malalaman kung meron pong yung isang tao kung may high blood po siya? Kailangan magkonsulta siya or pumunta sa mga health center na
saan pwede magpakuha ng blood pressure. Para sa mga hindi pa nakapag-presyon, kailangan gawin nila ito para malaman kung mataas o hindi. Para sa mga alam na nilang may high blood sila, kailangan regular din na at least once a week, nagpapakuha sila ng blood pressure. Ano po yung sinasabing mataas na blood pressure po? Pag Ano po yung 140/90 and higher, sa buong mundo, yan na ang tinatanggap namin na umpisa na ng hypertension or mataas na presyon. 140/90. Ano po yung So, mga kailangan sintomas? mas mababa dyan. Yung mga sintomas naman po, Doc? Kadalasan walang simptomas eh. Mataas ang blood pressure mo, wala kang nararamdaman. Ang daming ang naglalakad na walang nararamdaman pag nagpakuha sa amin, 200 ang blood pressure. Mas marami pang simptomas yung masyadong mababa ang blood pressure. Tuwing kailan po umaatake ang high blood pressure? Depende sa sitwasyon. Pag ikaw ay may alta presyon na, lalo na pag walang gamot, maski na may gamot, kung ilalagay mo ang sarili mo sa sitwasyon na hindi maganda, kagaya ng panay ang puyat mo, masyadong mainit ang panahon, pwedeng tumaas ang presyon. Ano naman po yung mga unang hakbang sa oras na umatake po yung hypertension? Pag mataas ang blood pressure, kung dati na silang may alam na mataas ang presyon nila, kailangan pumunta sa doktor nila or tumawag man lang or pumunta sa pinakamalapit na facility para alamin ang sitwasyon nila. Para sa mga wala namang alam na kung may high blood sila o wala, siguro wala namang emergency dyan. Kailangan lang magpahinga o alisin yung dahilan ng masamang pakiramdam nila. Paano po kaya may iwasan yung pag-atake ng hypertension? Parating kailangan may gamot na regular mong iniinom. Maski na normal na ang presyon mo, iniinom mo pa rin. Kung balak mong alisin yung gamot, kailangan konsulta ka sa doktor na balak mong alisin. Kailangan may pahintulot yung doktor. Always po. Always. Doc, meron po bang mga certain exercises na pwedeng makapagpaiwas o makapagbigay lunas sa mga taong may hypertension po? Sa mga exercises, lahat ng aerobic exercises, kagaya ng swimming, running, mga ball games, dancing, ayun, ano yung bago ngayon, Zumba. Yun ang mga nakakababa ng blood pressure. Okay. Doc, may huling mensahe po ba kayo para sa ating televiewers sa mga about hypertension po? Para sa mga hindi pa alam na may high blood sila o wala, kailangan at malaman nyo sa pamamagitan ng pagpunta sa mga health center at magpakuha ng blood pressure. At para naman sa mga may alam na may high blood at sila ay may gamot na, kailangan regular na iinumin yung gamot. At pinakamagandang payo ay kailangan maganda ang mga ugali sa pamumuhay na kagaya ng sinabi ko, kailangan mag-exercise araw-araw, kailangan maganda yung mahusay yung kinakain, at mga bisyo, alisin na yung mga bisyo. Thank you po. Maraming salamat po sa malaking tulong na talakayan na yan upang mapataas ang kamalayan nating lahat ukol sa hypertension. Ngayon naman po ay ating masasaksihan ng health facilities and services ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital dito sa Ganyan Dapat ang Ospital. Roll VTR! Nagsimula sa 6 na bed capacity lamang para sa mga nagbubuntis at manganganak ang Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Hanggang sa lumaki at lumawak at naging 700 na ang operating bed capacity. Maipagmamalaki ko na ang Fabella is the biggest maternity hospital not only in the Philippines but the whole Asia. Sinisiguro lagi ng ospital na napangangalagaan ang bawat inang nagtutungo rito. Sa aming labor room, may perinatology unit kami, may high-risk unit kami, may maternity high-risk unit kami, MHR namin. May ultrasound din kami, meron kaming mga fetal monitors doon.
siguro known na sa lahat ng mga government hospitals na pag merong high-risk pregnancy at talagang mahirap na kaso tungkol sa panganganak, ang Dr. Jose Fabella ang tinatakbuhan nilang lahat. Ilan lang sa maipagmamalaki nito ay ang kanilang milk bank. Ito ay isa din suporta sa ating breastfeeding advocacy dahil sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang human milk bank na ipagpapatuloy pa rin natin ang pag-feed ng breast milk sa mga batang nangangailangan, lalong-lalo na kung hindi available ang gatas ng sariling ina. Napapatagal nito ang gatas ng ina mula 6 na buwan hanggang 1 taon. Yung gatas na nakokolekta sa mga nanay, ito ay inilalagay sa plastic container, yung acceptable na storage container ng gatas, at ito ay iniimbak sa tamang lalagyan, sabi ko yung plastic container, at nilalagay ito sa freezer. Dagdag pa ay ang Kangaroo Mother Care na nagsisilbing incubator ng mga sanggol, ang sariling bisig at init ng katawan ng kanilang mga ina. Delivery namin at that time is 100 deliveries per day. So napupuno na yung ICU namin, no? So nakita namin na itong mga babies na to, lalo na yung maliliit na bata, yung mga less than 2.5 kilograms, kailangan nila talaga ng warmth, no? Yung mailagay sila doon sa suso ng ina, no? Para doon ma-provide yung nutrition, yung warmth, no? Na kailangan nila. Sila yung wala pa silang kapasidad, no? Na ma-maintain yung temperature nila. So, kailangan nila hindi lamigin. Kaya instead of putting them on incubator, no, nilalagay sila dun sa loob ng mother's chest. No. Meron silang tinatawag na tube, no, yung paha. No, yun doon sila pinapasok para hindi sila lamigin. Ilan lang sina Mommy Carmelita at Glacy na nagsasagawa ng KMC sa kanilang mga anak. Masarap kasi yung init mo, tas init niya, mapupunta sa kanya. Paano lang din, pampataas ng timbang sa kanya. Masarap sa pakiramdam kasi maliban sa natutulungan mo na sa pagtaas ng timbang niya, kasama mo pa siya. Nagiging yung bonding, kasama mo yung anak mo. Kaya sino mang ina ang magpunta sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, siguradong mapangangalagaan. Lahat po kayo na manganganak at gustong magbuntis o hindi makabuntis, ang Jose Fabella po ay bukas sa inyo. Huwag po kayong mag-aalinlangan na pumunta rito kung may problema kayo, lalong-lalo na sa inyong pagbubuntis, panganganak, kasi ang Fabella po ang pinakasentro sa buong Pilipinas at mangangalaga sa inyong panganganak. Ganyan dapat ang ospital. At ayan nga po ang mga health facilities and services ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital na abot kaya ng sinuman. Huwag po kayong aalis dahil sa aming pagbabalik ay atin nang malalaman ang lahat ukol sa AIDS. Tutok lamang po kayo sa The Doctor is In. Nakatutok pa rin po kayo sa The Doctor is In. Ngayon naman, Depenisyon Sanhi. Paano maaksyonan, may iwasan at mga programa at polisiya ukol sa AIDS ay atin na pong mapag-uusapan sa mamamagitan ng aming makakapanayam na AIDS Program Manager na si Dr. Gerald Belimac mula sa Infectious Disease Office at Dr. Ferchito Avelino na isang Philippine National AIDS Secretariat na mula sa DOH. Panoorin po natin ito. Roll VTR. Nagkakaroon ng AIDS o Acquired Immune Deficiency Syndrome ang mga taong infected ng HIV o Human Immunodeficiency Virus na may mahinang resistensya. Araw-araw, tayong lahat ay na-expose sa iba't ibang uri ng mga mikrobyo, no? Sa hangin, sa tubig, sa mga pagkain na kontaminado ng iba't ibang mikrobyo. Pero hindi tayo nagde-develop ng sakit dahil meron tayong natural na depensa sa katawan or yung immune system. Kung ang tao ay
infected ng HIV, ang HIV pinapanghina nito ang immune system ng taong merong HIV. Kaya po iba't ibang uri ng sakit ang pwedeng lumabas sa kanya, no? At kung lalabas na po ang mga iba't ibang sakit na ito na po ay pwede nating tawagin na AIDS or Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ang HIV ay yung mikrobyo na siyang dahilan upang ang tao ay magkakaroon ng AIDS or Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ang mga dahilan kung bakit nagiging positibo sa HIV. Ang HIV ay isang uri ng sexually transmitted infection na kung saan ito po ay makukuha ng isang tao sa pamamagitan ng pakikipagtalik na walang proteksyon, no? At usually sa mga taong mas madalas makikipagtalik at meron tinatawag tayong multiple sexual partners. At meron ding pwede rin pong makuha ang HIV sa pamamagitan ng pagtuturok, no, ng mga hiringgilya. Ito naman po ay common sa mga drug users natin. Pero ang pinaka-common talagang dahilan ng pagkalat or pagkahawa ng HIV ay sa pamamagitan ng unprotected sex. Kaya ang mga dapat tandaan upang tuluyang maagapan at mawaksi ang AIDS. So 3 bagay lang po. Doon sa mga taong nagpapatest na at alam nilang meron silang HIV pero takot po silang lumabas, kailangan nyo na pong bumalik po sa mga hospital kung saan kayo nagpatest upang habang maaga pa ay makuha nyo po yung tinatawag na HIV treatment or yung antiretroviral drugs. At doon naman po sa mga gustong magpa-testing, huwag nyo na pong hintayin na magkakaroon kayo ng sintoma. Habang maaga pa, tumungo na po kayo sa mga health centers, sa mga city health offices ng iba't ibang city dito upang kayo po ay mag-undergo ng HIV testing. Habang maaga pa ho, mas importante pong malaman ninyo kung kayo nga ay mayroong HIV or wala, no? At doon naman po sa mga kabataan po natin, siguraduhin po natin na huwag niyo po munang isipin yung mga bagay na kung saan pwedeng magsadlak sa inyo sa HIV infection, no? At isang paraan po ng pag-iwas ng HIV ay talaga pong abstinence, no? At kung hindi kaya ng abstinence, ang pinaka protection natin ay ang paggamit ng kondom. Samantala, mayroon ding planning and policy making body para maiwasan at mabawasan ng HIV at AIDS. Ito ay ang Philippine National AIDS Council o PNAC na binubuo ng 26 members mula sa gobyerno, civil society at mga organisasyon ng mga taong may HIV. Malaki ang naitutulong ng Philippine National AIDS Council sa community na apektado at saka infected with HIV. Yung infected, ito yung may sakit na. Yung apektado, ito ay maaaring yung buong mas nakakaraming populasyon na hindi pa infected with HIV, no? Sa pamamagitan ng paggawa ng mga batas, no, ng mga guidelines kung paano ba natin bibigyan ng kasagutan paano ma-prevent ang isang infection na lumagana pa sa general population o sa mga sektor ng populasyon. Sa side naman ng treatment, ang Philippine National AIDS Council through its sectors and agencies come up with policies and guidelines that would direct and inform how these agencies would link up together. Dapat natin alamin na ang AIDS response ay hindi lang trabaho ng Department of Health, no? Hindi kakayanin ng Department of Health na siya lang ang magpapatakbo. Kailangan niya rin yung ibang mga ahensya na tutulong sa kanya para mas maging effective yung kanyang ginagawa. Nandiyan ang Department ng Social Welfare and Development, nandiyan yung Department of Labor and Employment, nandiyan yung DepEd, Department of Education. Now, nandiyan yung ating Department of Justice sapagkat kung merong mga issue on stigma and discrimination, sila together with the Commission on Human Rights ang magbibigay tulong sa mga taong nadi-discriminate at against because of their status as HIV.
So itong mga ahensyang ito tumutulong-tulong, kasama rin dito ang NEDA na kung saan pinupush forward yung mga probisyon ng batas sa HIV. As of March 2014, ang naitala simula noong 1984, meron na tayong 7,948 na mga Pilipinong nahahawa ng HIV. Subalit ang numerong ito ay yung nalalaman lang natin, no? At nahahagip ng ating reporting system. Nagkaroon ng pag-aaral ang Department of Health together with the Philippine National AIDS Council na kung saan inestimate nila gaano nga ba talaga ang HIV given in time, no? Kung ano nga ba ang ano. At for 2014 na pag-alaman base sa estimate na dapat nasa 26,000 na tayo, no? So kalahati lang ang nakikita natin. At dahil dito malaki pa ang dapat gawin ng gobyerno, much more ng community, parang ipag-alam na kung ikaw ay isang tao na gumagawa ng isang bagay na maaaring mahawa ka ng HIV, magpa-test ka, no? Sapagkat sa paraan na ito, mabibigyan natin ng lunas para mapigil ang paglagana pa ng HIV. Sa pagkakaroon ng PINAC at pag-aalala sa mga taong mayroon ng naturang sakit, layunin nitong magsilbing aral para sa lahat ang mga masasamang dulot nito upang tuluyan ng iwasan ang mga dahilan para magkaroon nito. Our message from in behalf of the Philippine National AIDS Council, we would like to thank this program for giving us the opportunity to be part and be able to express also our contribution. In behalf of the council, we would like to appeal to people to please get yourself tested, know your risk to HIV, get yourself tested, and if you are positive, remain in the treatment. If you're negative, please remain negative for good. Magbabalik pa rin po ang The Doctor is In, kaya stay tuned! Isang makabuluhang talakayan na naman po ang natapos upang ating masigurong malabanan at maiwasan ang sakit na hypertension at AIDS. Lagi nyo rin pong tatandaan na may mga programang handog ng Department of Health at ilang organisasyon ng ating gobyerno na magsisilbing malaking tulong sa ating lahat. Kaya naman mga minamahal naming taga-subaybay, patuloy kayong tumutok hanggang sa susunod na Sabado at malaman ang mga hakbang upang makamit ang kayamanang kalusugan. At kung may karagdagang katanungan o nais makipag-ugnayan hinggil sa paksa ngayon, tumawag lang sa 651-7800 o bumisita sa DOH website sa www.doh.gov.ph. And we would like to thank Ergo Contracts Philippines for our tables and chairs. Ako ang inyong lingkod, Asek Eric Tayag ng Kagawaran ng Kalusugan. Kasama si Dr. Dara Chavez. Muli ninyong antabayanan ng susunod na edisyon ng programang ito na laging The Doctor is In!